Ayan, magandang araw mga ka-inklinasyon. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa ating lingguhang talakayan tungkol po sa karapatan, kapakanan at inklusibong pag-unlad para sa mga persons with disabilities. Last year po, nung August, napag-usapan na po dito sa inklinasyon ang tungkol po sa Disability Support Allowance Fund or ang tinatawag po natin din na Disability Support Allowance in short po, DSA. No? Naging panauhin po natin dito ang mga PDAOs po ng isang probinsya at particularly probinsya po ng Ilocos Sur at ang PDAO din po ng City of Palawan na kung saan sila po ay meron na pong ganitong programa. Particularly po yung sa City of Puerto Princesa. So, last year po ay naibahagi po nila yung mga impormasyon tungkol sa panukalang ito at kung paano po makakatulong para sa mga persons with disabilities at sa kanila pong mga kapamilya. Ngayong araw po, muli po nating bibigyang pansin at halaga ang panukalang batas na ito. No? Ang Disability Support Allowance Bill or Program ay isang panukala po na nagbibigay ng buwanang suporta o para sa mga kwalipikadong persons with disabilities upang makatulong sa mga dagdag na gastusin sa araw-araw sa pamumuhay at sa pangangalagang pangkalusugan, assistive devices, transportasyon, kailangan ng kaakibat po ng pagkakaroon po ng kapansanan. Isa ito sa mga panukalang batas na kasalukuyang isinusulong po ng House of Representatives at patuloy na sinusubaybayan ng sektor ng persons with disabilities. Ano na nga ba ang kasalukuyang estado nito at ano na nga po ang nangyari sa bill na isinusulong po ng ating mga persons with disabilities? At bakit napakahalaga nito sa pagsulong ng isang mas makatarungan at inklusibong lipunan? Sama-sama po nating alamin ito ngayong hapon at iyan po ay sasagutin ng ating pong mga panauhin na naanyayahan po natin na nag-a-advocate para po sa Disability Support Allowance. Okay, at ako po si Jennifer Garcia, ang inyo pong host for today. At kasama ko po ang isang advocate din po para po sa mga taong may kapansanan, ang aking co-host po, Doc Gina Manalaysay. Doc Gina, kumusta ka? Yes, magandang hapon po sa lahat. Thank you, Miss Jen. Yes. Ay nako, siguradong matutuwa ang ating mga viewers ngayon kasi napakahalaga ng ating tatalakayin ngayong hapon. So, to start with, ako po ay isang dentista na nakaupo po sa wheelchair at ang akin pong buhok ay white na maigsi lang siya na hanggang tenga at meron po akong suot na hikaw and then may nunal po sa gitna ng ilong and then medyo malaki po ha, in fairness, 2 cm yata ito. And then po ang ating suot ay kulay gray na may malalaking butones sa harapan at ako po ay naka long sleeve. Yes. Miss Jen for our inclusive facilitation para po sa ating mga kasamahang may kapansanan sa paningin. So, to introduce, okay na ba, Miss Jen, to introduce them? Yes, go ahead, Doc Gina, introduce them. Thank you. Yeah, so ang una po nating panauhin ay isa pong honor ng aming programa and a pleasure to introduce to you our guest, one of the distinguished representatives of the first, yes, First District of Valenzuela City, Congressman Kenneth T. Gatchalian. Before entering public service, he played a vital role po in managing and expanding their family's business ventures, demonstrating a strong acumen for leadership and enterprise. Beyond his professional credentials, Congressman Kenneth is a strong advocate for children with disabilities, committed to ensuring inclusive education at saka po accessible public spaces. He is equally passionate din po about youth development, championing programs that empower the next generation.
As a dedicated public servant po, he continues to work tirelessly to address the pressing challenges po faced by the people of Valenzuela City and of course the country in general because he believes that we can do more. Mga ka-inklinasyon, let us welcome Honorable Congressman Kenneth Gatchalian. Good afternoon, sir. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon Good afternoon po. At ang atin naman pong pangalawang panauhin ay nako, matagal ko na po siyang kasama sa advokasya mula 2008 po yata siya. Magkasama na kami. So board member po siya ng Life Haven Center for Independent Living. Abner is a senior associate at the Center for Inclusive Policy and co-founder ng member of the board ng Life Haven Center for Independent Living, working closely with advanced disability inclusive policies, programs, and data systems. He serves in multiple national and international bodies, including as vice chair of the NCDA Subcommittee on Auxiliary Social Services at nagko-contribute po siya sa technical groups on accessibility, health, and road vehicle standards as well as sa advisory groups ng ADB and the World Food Program. Mga ka-inklinasyon, isa pong masayang pag-welcome kay Mr. Abner Manlapas. Magandang hapon, Abner. Magandang hapon, Gina and Jen at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inklinasyon. Maraming salamat. Yes. At ngayon naman po, noon dati po, medyo kinakabahan ako when, nung hindi ko pa siya nakikilala. Pero grabe po ang suporta niya rin po sa sektor. It is my pleasure to introduce today's guest from the House Special Committee on Persons with Disabilities, a dedicated public servant and a passionate advocate for inclusive governance. She has been in public service for 24 years. Ang tagal na pala, Miss Jen. Wow. Serving in various capacities in both the House of Rep and the Energy Regulatory Commission, where she held concurrent positions as head executive assistant to the chairperson and chief of the Public Information Service from 2008 to 2015. Sa ngayon po, siya ang ating Officer in Charge Committee Secretary ng House of Special Committee on Persons with Disabilities na a position she has held since September po ng 2024. Ayan, mga ka-inklinasyon, let's welcome po, commonly she's being called as Comsec Chona, Miss Maria Asuncion B. Capulong del Valle, the Committee Secretary ng Special Committee on Persons with Disability, House of Representatives. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ma'am. Magandang hapon po, lalong-lalo na po sa ating butihing Congressman, Sir Kenneth Gatchalian, at sa lahat po ng bumubuo ng inklinasyon. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa araw na ito. Thank you. Back to you, Jen. Okay, thank you, Doc Gina. And as part of Inclusive Facilitation, thank you for reminding Doc Gina. No? Ako na po ay isang woman with disability. I'm using a crutch and also using a wheelchair. Ang aking pong hair ay hanggang balikat, lampas ng balikat, and I'm wearing a black blazer right now. Ayan, hitik na hitik po ang ating magiging topic po ngayon. At according to our admin, napakataas daw po ng views natin, Doc Gina. So, ang dami talagang nag-aabang because this episode is being cross-posted po sa maraming pages po ng mga PDAOs at inaabangan din ito ng iba't ibang organizations of persons with disabilities nationwide in the Philippines. Shout out po sa ating mga League of PDAOs in the entire the Philippines and of course ang ating pong lahat ng organizations of persons with disabilities sa buong bansa. Ayan, siguro po para po kung sakaling may mga katanungan po ang ating mga audience, i-chat nyo lang po ang inyong katanungan sa official Facebook page ng Inklinasyon at try po natin na itanong po sa ating mga panauhin. Ayan, Doc Gina, siguro po bago po Yes. tayo magkaroon ng parang
palitan ng tanong or question and answer sa ating mga guests, siguro po ay mahalaga na magkaroon po tayo ng overview. Ano po ba itong tinatawag po nating Disability Support Allowance? At para mabigyan po tayo ng parang briefing lang po nito, siguro po tinatawagan ko si Ma'am Chona para po magbigay po ng presentation. Ma'am Chona? Maraming salamat po, Ma'am Jen. So, para po ma-address ko po yung concerns. So, magsasalaysay po ako ukol sa mahahalagang probisyon ng panukalang batas na nagtatalaga at nagtatatag ng National Disability Support Allowance Program. Ang panukalang batas po na ito ay naglalayong magtatag ng isang pambansang programa na magbibigay ng buwanang pinansyal na suporta sa mga kwalipikadong taong may kapansanan, with emphasis po dun sa kwalipikadong taong may kapansanan. Tinatawag po itong National Disability Support Allowance Program o DISAP. Layunin nitong tulungan ang mga taong may kapansanan sa mga dagdag na gastusing dulot ng kanilang kapansanan upang sila ay makapamuhay ng mas malaya, may dignidad at may pantay na pagkakataong makilahok sa lipunan. Kinikilala ng panukalang batas na ito, ang kapansanan ay hindi lamang personal o medikal na kalagayan. Maraming taong may kapansanan po ang nahihirapang hindi dahil sa kanilang kapansanan lamang, kung hindi dahil sa mga hadlang sa paligid tulad ng hindi maayos na pasilidad, mahal na transportasyon, kakulangan ng assistive devices, kawalan ng interpreter or personal assistance, diskriminasyon at kakulangan ng mga serbisyong angkop sa kanilang pangangailangan. Sa ilalim po ng panukalang ito, ang mga kwalipikadong taong may kapansanan ay bibigyan ng buwanang allowance na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ang halaga pong ito ay maaaring baguhin o itaas batay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin upang hindi bumaba ang tunay na halaga nito. Ang allowance po ay hindi kapalit ng ibang benepisyo mula sa pamahalaan. Ito ay dagdag na tulong upang matugunan ang mga gastusing may kaugnay sa kapansanan. Gusto ko lamang rin pong i-explain na yung 2,000 po na nasa panukalang batas natin ay hindi pa po sigurado. Ito po ay nakadepende rin sa kung ano po ang ma-compute po ng ating Committee on Appropriations kung kaya po ba ng ating kabangyaman na mabigyan tayo. So, ang allowance po ay maaaring gamitin rin po para sa mahalagang pangangailangan tulad ng gamot, pagkain at nutrisyon, pamasahe, rehabilitasyon, therapy, mental at psychosocial support, personal assistance, assistive technology, edukasyon, paghahanap ng trabaho, at iba pang serbisyong makakatulong sa mas aktibong pakikilahok ng taong may kapansanan sa komunidad. Hindi po sabay-sabay na ipapatupad ang programa. May 3 yugto o phases ang pagpapatupad po nito. Sa unang yugto, uunahin po natin ang mga batang may kapansanan at mga nasa hustong gulang na may matinding kapansanan or yung tinatawag po namin sa English na significant disability po. Sa ikalawang yugto naman po, isasama ang mga taong may katamtamang kapansanan na may mga gastusing kinakailangan upang makalahok sa trabaho at iba pang gawaing panlipunan. Sa ikatlong yugto po, palalawakin natin ang programa upang masaklaw ang lahat ng kwalipikadong taong may kapansanan na may disability-related costs. Upang matiyak po na tama at makatarungan ang pagpili ng mga benepisyaryo, bubuo ng Disability and Needs Assessment System o yung tinatawag po natin na DINAS. Sa sistemang ito po, hindi lamang titingnan ang uri ng kapansanan, kundi pati ang pangangailangan ng tao, ang antas ng suporta na kailangan niya at ang mga hadlang na pumipigil sa kanyang pakikilahok sa lipunan. Magtatatag din po ng Disability Management Information System o DMIS.
na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD. Layunin po nito na magkaroon ng mas maayos, ligtas at napapanahong datos tungkol sa mga taong may kapansanan. Ikokonekta nito ang iba pang sistema ng pamahalaan tulad ng Person with Disabilities ID System, National ID System, Community-Based Monitoring System, Philippine Registry of Persons with Disabilities, and PhilHealth Database upang mas maging mabilis po at mas maayos na maihatid ang ating serbisyo. Ang DSWD naman po ang magiging pangunahing ahensya na mangangasiwa sa programa. Ang aplikasyon ay maaaring idaan sa Persons with Disability Affairs Office o PDAO o sa focal person ng Local Social Welfare and Development Office sa mga lokal na pamahalaan. Bubuo rin po ng multi-stakeholder committee na pangungunahan ng National Council on Disability Affairs or NCDA, kasama ang DSWD, DILG, DOH, DepEd, DOLE, PSA, LGUs, NAPSI, Persons with Disability Sector, at mga organisasyon ng mga taong may kapansanan. Mahalaga rin po ang probisyon ng panukalang batas ang pagsasaayos ng Persons with Disabilities Identification Card. Ang ID ay dapat maglalaman ng impormasyong makatutulong sa pagtukoy kung sino ang kwalipikado sa allowance. Magkakaroon din ng standardized coding system upang maiwasan ang kalituhan, pagdodoble at maling paggamit ng mga benepisyo. Itinatadhana rin ang panukalang batas na ang pagbabayad ng allowance ay dapat direkta, ligtas at maayos. Maaaring ipadala ang allowance sa pamamagitan ng authorized government depository banks. Sa mga lugar naman po na walang sapat na bangko, maaari pong gamitin ang rural banks, thrift banks, cooperative banks or accredited money remittance institution upang makarating ang ayuda sa mga benepisyaryo. Upang maiwasan din po ang pandaraya, may nakasaad din parusa sa panukalang batas. Ang sinumang sadyang magpaparehistro ng hindi kwalipikadong tao bilang taong may kapansanan o gagamit ng maling impormasyon upang makakuha ng benepisyo ay maaaring patawan ng multa. Maaari rin pong maparusahan ang mga tao, negosyo o organisasyong lalabag sa batas o sa mga tuntuning ipatutupad nito. Mayroon din pong monitoring at periodic review ang programa. Taon-taon, rerepasuhin ng DSWD at NCDA kasama ang multi-stakeholder committee ang pagpapatupad ng batas upang makita kung epektibo po ito at kung kailangan pang amyendahan o pahusayin. Pagkalipas po ng 5 taon mula sa bisa ng batas at kada 5 taon pagkatapos nito, magsasagawa naman po ng mas malawak na pagsusuri at magsusumite po ng rekomendasyon sa Senado at kapulungan ang mga kinatawan. Sa kabuuan po, ang panukalang batas na ito ay isang mahalagang hakbang upang matulungan ang mga taong may kapansanan na harapin ang dagdag na gastusing kaakibat ng kanilang kalagayan. Hindi po ito simpleng ayuda lamang. Ito po ay pagkilala sa kanilang karapatan, dignidad at kakayahang mamuhay ng malaya, makapag-aral, makapagtrabaho, makilahok sa komunidad at mag-ambag sa pag-unlad po ng bansa. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, thank you so much po, Ma'am Chona, for sharing the very informative this presentation po. Ayan mga kanasyon, alam na po ninyo kung ano po ba itong tinatawag po nating Disability Support Allowance. Malinaw po na naibahagi ng ating paanauhin kung ano po yung proseso nito at kung sino po yung mauunang makakapag-avail po nito. Thank you ulit, Ma'am Chona. Ayan, siguro po aking pong unang kakapanayamin ang ating pong panauhin ang ating pong Congressman Sir Kenneth Gatchalian. Sir, kumusta po kayo today?
Okay naman po. Muli magandang araw sa inyo. No? Salamat sa pag-imbita dito, Ma'am Jen, Opo. Doc Jana. At syempre sa akin mga kasamang panuhin dito si Ma'am Chona at si Sir Abner. No? At maraming salamat sa pag-imbita dito. Sir, narinig ko kanina as Doc Gina introduced you, you are already really an advocate for persons with disabilities, no? Sir, in question ko lang po, bakit niyo po, ano po yung parang naging ano niyo, inspiration po ninyo, motivation niyo to support this bill po? Well, ever since naman yung mga kapatid ko at yung pamilya namin are very active dun sa local community namin. Pero yung eldest daughter ko po kasi may diagnosed autism siya eh. So from there kasi medyo nakita namin yung struggles no and challenges na hinaharap ng isang pamilya na may persons with disability. And doon nakita namin sa ground, yung mga kababayan natin na araw-araw na may hinaharap na ganito na kung sa amin nga nahirapan kami, paano pa yung mga kababayan natin sa down on the ground na palagi nilang hinaharap ito. Opo. Tama po kayo kung ano, at least kumbaga live experience po ninyo yung nag-uudyok din sa inyo doon sa pagsuporta sa bill na ito. Pero kung paano po kaya tinitiyak ng iminumungkahing batas na suporta para sa mga may kapansanan, na ang mga taong may kapansanan ay makatanggap ng pare-parehong suporta batay sa karapatan na tumutugon sa pangangailangan kaugnay doon dito po sa bill na ito. Paano kaya na natitiyak na ang imumungkahing batas or yung sa pondo po, yung suporta po, paano kaya may ensure na talagang mabibigyan po lahat yung tinatawag po ba natin na equal opportunity po para sa kanila po? Una po, ang kagandahan po nito, hindi lang naman ako ang advocate po dito sa batas na ito. Marami din naman tayong mga kasamahan na naniniwala na right time and in due time na rin na masuportahan natin mga persons with disability. At itong batas naman na ito, hindi lang naman ito isolated sa lahat, no. Itong batas na ito ay isolated lang para sa atin, sa persons with disability, para masigurado natin na bawat isa ay may benepisyo dito, hindi lang pili na mga tao na makakatanggap nito, kundi yung mga registered and qualified persons with disability ang gusto natin mabigyan ng suporta na ito. Okay, thank you po, Kong. Follow-up question ko lang po, Kong, no? So, ibig sabihin po, yung bill na ito ay hindi po siya discretionary or crisis-driven na tulong. So, kumbaga po, rights-based po siya talaga. Yes, hindi ito discretionary kagaya ng mga AICS natin, yung mga ibang programa kagaya ng Yakap. Ito ay talagang rights-driven para sa atin na persons with disability. Okay, thank you po, Kong. Doc Gina, baka meron kang follow-up question? Naka-mute po. Nakamute ka, Doc Gina. Nakamute siya. Oo nga, sorry. Yes. Hindi ko nakita. Yan, Abner? Yes, Gina. Meron ka ding presentation that you wanted to show the viewers? Sige. I-share ko lang yung aking screen. So, may hinunda akong presentation para mai-discuss lang ng kaunti ano ba yung disability inclusive social protection. In line dun sa presentation din kanina ni Chona, ni Comsec. So, una ay gusto nating sabihin na dapat maintindihan natin lahat na ang social protection ay hindi dole out. Kung hindi tulong yan ng ating gobyerno doon sa mga mamamayan na may hirap, na mga na-exclude
hindi maka-access sa mga basic services at hindi ma-meet yung mga basic needs nila, no? So dapat nating intindihin na ito ay isang gamit ng gobyerno para magkaroon ng equalization pagdating sa basic needs ng bawat isa sa ating mga mamamayan. So based dun sa idea na yan, dapat maintindihan ng bawat isa sa atin na ang poverty ng persons with disability ay hindi lamang yung kulang ang maliit ang kinikita mo o ang kinikita mo ay below poverty line na tinakda ng ating pamahalaan, no? Sa persons with disability, yung mga additional cost na yan na binanggit kanina ni Ma'am Chona, katulad ng mga assistive devices, human assistance, maintenance, medicine, pati na rin yung mga barriers na na-experience ng persons with disability ay nag-generate ng gastos sa mga persons with disabilities and their families. At ito yung dahilan kung bakit marami sa mga persons with disability mababa ang natapos sa edukasyon o hindi nga nakapag-aral pa nga, karamihan, hindi makakuha ng trabaho. Nahihirapan sila sa iba't ibang areas ng ating pamumuhay. So, dito sa diagram natin, makikita natin may mga boxes. In cost of basic needs, ay pareho lang naman yan sa bawat pamilya, di ba? May kapansanan man o wala. Pero sa mga may kapansanan, yung additional gastos, yung assistive devices, yung maintenance niya, human assistance, saka yung mga iba pang mga nabanggit ko ng mga Chona. So dinidivide natin sa dalawang bagay yan, yung direct cost, no? Ito yung kanina, mga direct cost yan. Pero meron din indirect cost sa ating persons with disability and their family. So kung mababa ang natapos na pag-aaral ng isang may kapansanan, maliit din ang chance na makakuha siya ng magandang trabaho para suportahan niya yung sarili niya at magkaroon ng pamilya, di ba? Pero ganun din yung mga families na napipilitang huminto magtrabaho o mag-aral para magbigay ng care, no? Maging caregiver ng ating mga family members with disability dahil walang established personal assistance service system, no? So sila yung napipilitan na huminto sa pagtatrabaho. So imagine natin kung ang isang pamilya ay kailangan ng mas maraming pera para gastusan yung mga disability-related needs. Tapos hihinto sila magtrabaho, lalong nasasadlak sa kahirapan ang pamilyang ito. Ayun yung problema ng mga persons with disabilities. Dito sa slide na ito, ay parang naglalaro lang tayo. Paano ba natin i-design ang isang social protection programs for persons with disability? So, for all persons with disabilities, for all registered persons with disabilities. So, example natin, yung AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis. Regardless kung may ID ka o wala, kung may pangangailangan ka na related doon sa disability needs mo, makakakuha ka ng serbisyo eh. Pero crisis driven siya. Tinuturing siyang crisis. At ano pa siya, yung tinatawag nating discretionary, hindi mo alam kung magkano yung makukuha mong suporta. Kadalasan maliit yung suportang binibigay, hindi sapat. Ang nangyayari, hindi rin nila nabibili yung serbisyo na kailangan nila. So at the end of the day, hindi pa rin nakakatulong. Siguro isang example dito yung sa orthopedic noon na tinulungan namin na humihingi ng respirator pero dahil yung respirator ay ang mahal-mahal, hindi siya mabigyan. So ang binibigay lang sa kanya, pambayad dun sa inuupahan na respirator. Yung yearly expenses yun, kung ibinigay mo na yung respirator sa kanila, nakauwi na sana yung pasyente na yon at napalitan yung bed na yon ay naging available sa ibang pasyente pa. So nagtatanggin ang resulta yung mga ibang pasyente ay hindi matanggap dahil walang available bed, and then sinira din niya yung pamilya kasi yung nanay kailangan nandoon nagbabantay doon sa asawa, yung mga anak pinagkatiwala sa iba at napariwara yung buhay. Sa all registered persons with disabilities naman, ito yung mga discount natin. Kinakailangan registered ka, di ba? So, maganda yon, maganda yung na yon. Kaya lang ang problema rito sa ganitong klase ng benepisyo ay kung may pambili ka
At kung Yung sa may 20%, establishment, Abner, Oo. yung sinasabi mo yung sa 20%. oo. So, kung nasa probinsya ka at walang establishment na nag-o-honor ng discount, hindi mo rin ma-avail yun kahit may pera ka. Kaya Okay. problematic yun sa karamihan ng mga may kapansa natin. Kaya hindi sila na-encourage na mag-register at kumuha ng ID dahil mas mahal pa yung cost ng pagkuha ng ID kasi medical certificate, pamasahe at iba pa mga documentation. Tapos wala naman silang mapapala doon sa ID na yun, no? So, kung wala silang mapapala, bakit mo paghihirapan at gagastusan? So, Ang ating kumbaga, they don't minumungkahi, have, Abner, they don't have the Mm. paying capacity, parang sinasabi. Buying capacity, I mean. mm, yung pinopropose natin yung for all persons with significant support needs or disability costs. Ito yung gustong i-address ng disability support allowance natin, no? Na makapagbigay ng financial assistance para mabawasan naman yung bigat ng mga disability related costs. Hindi siya total solution for the needs of persons with disabilities. Actually, kung may establish yung mga binabanggit ni Ma'am Chona na Disability and Needs Assessment System, yung Disability Management Information System, itong disability allowance, pag naipasa to with this component, ay by design, ay magkukolekta ng mga additional information yung ating system para ma-identify natin ano yung mga health and rehabilitation needs nila, anong assistive devices ang kailangan nila, sa gayong paraan ay yung ating local government ay mas magkakaroon ng mas mahusay na case management. Mai-refer sila sa mga serbisyong kailangan nila which is ginagawa na ng TSWD under to sa kanilang Project Aruga sa mga children with disabilities sa mga piling lugar. Diba? Oo. Opo. So, and then yung coordination and governance din po ay may improve. So, towards dun sa idea natin na independent living, inclusion, dignity, and economic security. So unti-unti ay ibibuild natin yung system. Magsisimula tayo dito sa disability allowance, i-lay out natin yung foundation para masiguro natin na meron tayong mahusay na data management system na gagabay sa atin sa pagpa-prioritize at pagpaplano ng iba't ibang polisiya at programa. Ano po? So, i-skip ko na yung mga yan, ano? So, ang talaga dito, yung universal social protection across life cycle. Ito rin yung mga binabanggit kanina nila Ma'am Chona na kung ikaw ay tumatanggap ng child benefit katulad sa 4Ps, dapat dahil yun ay suporta para makapasok sa eskwelahan yung batang may kapansanan, dapat hindi siya i-deny na makakuha naman ng financial assistance for healthcare needs and for other needs na Yes. kailangan nila, no? So ganito yung design ng Project Aruga, no? Tinutulungan ng Project Aruga yung mga pamilya na hindi pa naka-enroll sa 4Ps o kaya ay maka-access ng mga rehabilitation services. So ganito binubuo ng DSWD yung kanyang social protection para sa persons with disability. Maraming salamat po. And then, i-reiterate ko lang, nothing without Nothing us, about us meaning without us. Yun. Nothing- Miss Jen, back to you. nothing without Ayan, us, thank you, Sir Abner. meaning ng nothing without us, kasali kami hanggang implementasyon. Kasi dati nothing about us without us, Without meaning us. From consultation planning to lang yun. implementation. Consultation From lang planning to dati. implementation tayo dapat. Yan. Thank you, Yeah. Sir Abner. Ayan, binigyan po tayo ng parang situational report, no, kung ano po yung magiging benepisyo nitong ating pong disability support allowance. Siguro po, thank you, Sir Abner. By the way, this episode nga po is brought to you by the Life Haven for Independent Living. Shout out, Doc June. Ayan, nanonood din si Doc June Yes, ngayon. buti na lang. And, Nasabi mo. Yes, thank you so much for the support. And of course, we're always advocating for the rights of persons with disabilities.
Okay, siguro po babalikan ko po babalikan ko po si Kong Kenneth. Ayan, medyo nabitin ako sa tanong ko sa inyo kanina, Kong. Sige And po. shout out din po pala, no, kasi marami pong nanonood na taga Valenzuela ngayon po. And even from Taguig, yan po. Marami pong nanonood ngayon. Mamaya po isa-shout out po namin kayo sapagkat marami pa po tayong katanungan sa ating pong mga panauhin. Ayan. So, Kong, anong mga mekanismo ang makakatiyak po kaya sa pagpapatupad nitong bill na ito kung sakali po na kumbaga ay mananatiling nakabatay po sa komunidad at dapat po ay inklusibo. Paano po kaya natin masisiguro 'yon? Ang importante dito, na kukonsulta yung mga stakeholder. Kagaya po ni Sir Abner, nagkaroon na kami ng dialogue dyan at nakita ko kung gaano kalawak yung programa na gusto niya na para makatulong po sa mga persons with disability. I'm sure si Dr. Jenna, marami rin siyang idea. No? So, the Opo. stakeholders is always important. Sa amin naman, lalo na ngayon, mas naintindihan naman namin. Siyempre, andito kami as an advocate, pero mas hindi sapat yun comparing sa mga people who undergoes these trials and challenges on a daily basis. So, mas nakakabuti po na mapakinggan namin sa mga taong na everyday na ito yung pinagdadaanan nila at mas maintindihan namin. So important, yan yung first step. The second naman, syempre, we involve the community. Ang mga local government units natin, mga barangays natin dapat aware rin dito sa programa natin at pag nasa batas ito, mas mabilis na natin ibaba at inclusive lahat, no? Yan yung protective mechanism natin na pag naging law ito, sigurado natin na lahat ito inclusive, lahat ng persons with disability ay mako-cover natin. Hindi lang isolated na kagaya ng ibang programa, naka-direct lang tayo sa certain people and minsan nagiging issue nga po yan na bakit ako hindi nakasama, hindi ako napuntahan sa bahay, ganito. Ito may database. Kagaya sinabi ko ni Sir Abner kanina at nabanggit ni Ma'am Chona, yun binibuild up natin yung database in all honesty yun ang medyo nagiging problema natin po sa buong bansa sa iba't ibang sector. So kung makapag-umpisa po tayo dito, at least makakabuo na tayo ng initial database na para ma-identify na natin sino yung mga dapat natin tulungan at budget po tayo. Yan naman medyo nagiging issue po rin na magiging issue po kasi yung fiscal space natin, syempre inaaral natin yan. Alam naman natin na maraming dapat tayo i-consider, no? At isa lang tayo sa mga sectors na dapat na pakinggan ng gobyerno natin. So kaya itong database mahalaga yan. It's a first step na para ma-expand po natin mga programa na para masuportahan natin yung mga persons with disability natin. Thank you so much, Kong. Alam niyo po talagang marami pong nag-aabang na mga magulang dito sa bill na ito, no? I'm also kasi one of the PIDAWs po. I'm the PIDAW of the province of Pangasinan at talagang inaantay-antay po nila yan sapagkat makakatulong po yan sa even sa assessment pa lang, sir, no, ng mga situation po ng condition po ng mga children with disabilities. Medyo challenging na po. Kaya itong bill na ito, pag ito po ay naipasa, talagang makakatulong po talaga ito sa akin. Opo, alam naman natin na hindi man ganun kalaki ito. Yes. Pero it's a first step naman po. Ang gusto lang naman natin po ma-identify at makita na ma-acknowledge na may pangangailangan na extra ang persons with disability. Hindi ito yung sa common na crisis ano natin. Yes. Oo. Ano lang ito. This is on a daily basis this is our extra expense na ginagastos ng person with disability comparing po sa mga persons without disability. Yes. Opo. Thank you, Kong. Thank you. Ayan, shout out din po sa mga persons with disabilities sa Ilocos Sur na nanonood po ngayon. Ayan, dami kasing nag-PPM ko, kaya kailangan po natin i-shout out kasi talaga very interested po sila sa topic po natin sa inklusyon ngayon. Thank you, And- Kong. Balikan po namin kayo mamaya. Doc Gina, siguro Yes, mga katanungan po natin kay Ma'am Chona. Yes, Miss Jen, talagang comprehensive. Ito yata ang isa sa pinaka comprehensive episode sa lahat ng ating mga tinalakay. Back to you po Comsec Chona. Pagkatapos po na pag-aproba ng Disability Support Allowance Bill,
ng Special Committee on Persons with Disability. Di po ba nasa ano nito, Committee on Appropriation? Paki-explain nga po yung mga susunod na hakbangin. Ma'am Chon? Nakamute na. Yes, sorry po. Thank you po, Ma'am Dr. Regina. Tama po kayo. Na-approve na po siya sa committee level noong March 16, 2026 at isinumite na po namin sa Committee on Appropriation para sa komento nila ukol sa probisyon sa pondo noong 25 March 2026. So, ngayon po, inaantay na lang po natin na schedule po ang Committee on Appropriation. Siguro po after po siguro ng resumption ng Congress, may nakaprepara na po kami ng sulat para po yung 5 po na mga measures na o mga panukalang batas na nasa Committee on Appro po ay ma-schedule na po sana sa hearing para po, ganun po ma'am. Pagka na-approve naman po or magbibigay po sila ng comment sa amin, ang next step po nun, i-incorporate ko po whatever amendments or changes na isasuggest po ang Committee on Appro. And then thereafter po, kailangan po na paikutin ko siya sa MANCOM namin. Magsa-start po yun sa service director namin. Meron po kaming tinatawag na routing slip. Kasama na po doon yung committee report, yung substitute bill, mga fact sheet, at saka iba pong mga dokumento na pertinent to the particular bill po na gusto namin na ipapasa. Pagkatapos po, sa routing slip po, kailangan po may approval ng una po, service director, sumunod po ang deputy executive director, and then po yung executive director, and then finally po, yung aming DSG or yung tinatawag naming Deputy Secretary General po ng CAD, Committee Affairs Department, kung saan po nabibilang po ang Special Committee on Persons with Disabilities. So after po nun, pag okay na po sa kanila, kung whatever amendments po na sinuggest nila, i-incorporate ko. Pagkatapos po, pupunta po kami sa bills and index po. Papa-numberan na po natin yung substitute bill, pati po yung committee report. Okay. After po noon, ma'am, pagkatapos po nun, ang bills and index po, ibabalik po siya sa Committee on Rules. Tapos po, mag-hear po yan sandali. Pagkatapos po sa schedule, sila po ang magsischedule sa plenary for second and third reading. Pagka na-approve po siya on third reading, that's the only time na tatransmit po natin siya sa Senate. Tapos kung meron po tayong counterpart, magkakaroon po tayo agad ng bicameral conference po. Ayun. So, Miss Jen, dagdagan ko lang yung yung question. Kasi may issue po na nasabi nyo kanina. I mean, it's not yet an issue, pero nabanggit nyo po na po pwedeng hindi siya maging 2,000. So, tapos po alam nyo, when we are doing the TWG or roundtable discussion, di po ba, may isang provision doon na for indigency. How sure are we na hindi po yon magiging rights-based po siya at hindi po siya magiging babagsak sa charity level? Dr. Regina, ano naman po, kamukha po ng sinabi ko kanina, hindi po, itinatrato po natin to na karagdagan po. Opo. Yes po. Hindi po siya dole out lang, kamukha rin po ng sinabi ni Sir Abner. And so, makakasigurado po kayo. Ang marami po kasi tayong kailangan i-considera sa ko-compute po ng kung magkano po talaga yung ibibigay sa atin. Unang-una, meron po ba tayong sapat na pondo sa kaban ng bayan para po ma-finance po itong ating proposed measure, no? So ipapatawag po yan pag nag-meeting po ang APRO, ipapatawag po niya ng DBM, DOF, at saka po yung mga attached agencies po na kailangan po natin para po i-compute po nila yan kung kaya po ba natin. Ang maganda lang po sa atin, ma'am, may phasing po tayo. May phases po tayo. Phasing. So, opo, hindi po lahat, kumbaga. Pero
kung tutuusin po, napaka-konti pa lang po ng registered na natin ng Yes mga po. persons with disabilities. Siguro po kung maaprubahan ito, baka po magkaroon po tayo, ma-encourage natin yung mga iba pa nating kasama na halimbawa po yung ibang mga persons with disabilities na magrehistro po. So maganda rin po ito na avenue para po malaman po natin sino-sino ba talaga ang mga may kapansanan natin na kailangan na talaga po ng tulong. At yung kamukha po ng sinabi na rin po namin nila Sir Abner at saka ni Congressman Gatchalian, yung mga kwalipikado lang po naman muna Yes. talaga. Hindi naman po agad-agad lahat. So sa tingin ko po baka sana lang po nagdadasal Na hindi din kami. po, yes po, Comsec, na hindi makaltasan si 2,000. Yes po. Yun po talaga yung Ang ngiti ni natin. ni Congressman Gatchalian. Yan naman po ang ano natin, ang direction natin na gusto natin na syempre kung mas malaki pa nga mas maganda, pero alam naman natin marami tayong sinaserve na ibang sektor. So kagaya sabi ni Comsec, yung fiscal space ang hinahabol natin ngayon. Kaya ma-determine lang natin magkano ba talaga kailangan natin sa first phase, second phase. Pero ang maganda dito, assured po sa persons with disability po natin ilalaan lahat ito. Tama po. Yan. Thank you po, Kenneth and Ma'am Chona. Siguro po, ang susunod na katanungan ko po ay para po sa lahat. Kung ano po din yung opinion ninyo patungkol po dito. So, bakit po kaya mahalagang maging inklusibo yung disability support allowance at hindi lamang po ito nakatugon sa mga indigent or mahihirap na persons with disabilities? At bakit kailangan kilalanin na ang mga persons with disabilities, ano man yung kanilang estado sa buhay, ay may karagdagang gastusin at pangangailangan na kaakibat po ng kanilang kapansanan. Yan po. Siguro po unahin ko po si Sir Abner. Sir Abner. Ang importante kasi na hindi lang mahirap kasi maraming mga persons with disability na konting support na lang ang kailangan natin ay magiging productive member na natin siya, mag-generate na siya ng makakatulong siya sa ekonomiya natin, hindi ba? Halimbawa, sa pagtatrabaho, kailangan lang nila ng konting ayuda ay makakapagtrabaho na sila. Naalala ko may nagkwento nung ini-evaluate yung Project Aruga, no? Sabi nung mga beneficiaryo nung mga disability allowance sa Puerto Princesa, dahil inipon nila yung mga natatanggap nilang allowances na yun, naipundar nila yung iba sa tricycle, yung iba sa mga livelihood. So nakatulong na kagad. So kaya importante na tinitingnan natin ay yung disability related cost na meron sila. Hindi yung basta dahil may kapansanan ka ay entitled ka na. Iba ito, no? Kasi ang social protection dinedesign mo yan, may purpose yan eh, no? Meron kang layunin na dapat mong maisakatuparan. So hindi siya para sa lahat ng persons with disability. Para siya sa kung sino yung naka-experience ng extra cost. At yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapag-participate. Ngayon sa pagbabudget, maraming paraan para maging ma-implement natin siya kaagad. Depende yan sa kung ano yung sabihin ng Committee on Appropriations sa atin. Sabihin niya, ganito lang ang budget. So pwede tayong mag-compute at gumawa ng eligibility criteria based dun sa available budget natin ngayon. And then, unti-unti natin palalawakin habang tumatagal. Nakakayanin na ng ating pamahalaan na i-expand siya sa mas marami pa. Thank you. Thank you, Sir Abner. Kay Ma'am Chona po? Same question, ma'am. Yes po. Ika-copy-paste ko po yung sagot ni Sir Abner. At magdadagdag na rin din po ako. Kasi, di ba po kamukha, kaya siya right-based? Kasi talaga po siyang right eh. Karapatan po yan ng mga persons with disabilities, yung pera na itutulong ng gobyerno po. So,
dapat po talaga entitled sila. Yung mga qualified po talaga, again, with emphasis dun sa, lagi namin sinasabi na qualified. Kasi nga po, hindi naman din lahat ng mga persons with disabilities ay makakakuha po nito. Although, ang end goal po namin sana ay lahat po. Lahat. Mhm. Yes. Opo. So, sa ngayon po, hayaan muna po natin na maka-start lang tayo, kamukha rin po ng sinabi ni Honorable Congressman Kenneth Gatchalian na mag-start muna tayo sa mga bata. At least meron tayong pag-uumpisahan para po later on makita rin po natin kung ano ba yung mga tama o mali para po masolusyonan po natin yun. Yun lamang po. Salamat po. Thank you, Ma'am Chona. And of course, Kong Ken. So totoo si Sir Abner isa sa mga hinangahangaan ko na Wow. tao kasi nakita ko na for him it's not just parang yun nga yung collecting benefits. It's more on talagang he's using this to empower basically the persons with person with disability community, no. And it's a right step, no, para yun like yung sinabi niya kanina, parang konti na lang and mabibigyan natin sila ng chance to show yun To improve. to improve their lives, 'di ba? Mhm. So may isang lang ako gusto ikwento, no. Ako malaki rin ako, nagpapasalamat rin ako sa mga ibang programa kagaya yung sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. Nagamit namin po 'yan sa Valenzuela kasi may what we did yun, alam niyo pa yung love bus, no? Binuksan namin yung love bus, e-bus siya na nagta-travel from Valenzuela papunta po sa Oo may nga. Batasan, at ang beneficiary po niyan ay puro persons with disabilities. We organize them as an organization, no? Kasi sa Sustainable Livelihood Program, you can parang bibigyan kayo ng seed money to start up a business. And ang mga beneficiaries po natin ay persons with disability para matulungan sila kahit pa paano magkaroon ng sariling ipon. So itong itong disability support allowance, pangdagdag lang ito ng tulong Yes. na para hindi yun pang araw-araw na magastusin, makaraos ng konti and enable them and empower them to to go on with their lives as a citizen, no. Hindi naman yung parang nito naaawa lang po tayo. It's more on parang giving them the power to tulong na makaraos po sa mga dagdag na gastusin nila, no. Thank you, Kong. Meron lang din po akong isang kumbaga personal experience na dati alam ni Abner yan, parang hindi ko masakyan. Sa ngayon, sakay na sakay ko na siya. Kasi po, 'di ba, paralyzed ako from the waist down. I don't feel anything. Ngayon, napadikit po ako on our way home nung lumabas kami ng pamilya, napadikit yung paa ko, mainit na sabaw ng bulalo. In short, nagkaroon po ako ng second degree burn. And then I told my husband, let's try yakap. Kasi po hindi pa ako personally nagpapakonsulta sa yakap. In short, binasa natin yung 75 medications covered doon, lumabas, yung ibang gamot, yung gamot talaga sa paso ay hindi included. And then sabi nung asawa ko nung bumili siya, ang mahal pala nung tube. Sabi niya, it's more than 500 pesos. Ang liit-liit nung tube. So anyways po, talagang marirealize yung mga additional. And then pangalawa po, the question kasi po tayo ay malapit na matapos. Sa inyo naman pong pananaw, ano po yung papel ng mga taong may kapansanan, ng kanilang mga pamilya, mga organisasyon ng mga taong may kapansanan at mga tagataguyod ng pagpapalakas ng suporta at advokasya para matiyak po natin ang pagpasa at buong pagpapatupad ng batas na ito? So, let's start with Abner? Yeah. Ano sa tingin mo yung maitutulong sa ngayon? Gusto ko lang i-share maiksi, no, yung karanasan natin. So tayo ay humihingi ng
courtesy meeting sa ating mga mambabatas para Mhm. mag-advocate, mag-lobby na sana ay suportahan nila yung disability support allowance at kung hindi pa sila nagsusuporta ay sana ay maging co-author sila o mag-submit sila ng proposed measures. So ganun ang ginagawa natin. Syempre, marami tayong trabaho, hindi natin kayang puntahan lahat. At minsan, napaka-importante din nung relationship, no? Yung meron tayong relationship na sa opisina nila. So, na-experience natin, halimbawa doon sa Senado nung lumapit tayo sa iba't ibang opisina. Nagkataon, may kakilala tayo doon na nagtatrabaho sa isang opisina ng Senador. Kaya ngayon ay pinag-uusapan na namin yung Senate bill version nila na isasubmit ayon kahawig doon sa substitute bill na mayroon na tayo. So kapag Yes. nagtuloy-tuloy yan, ay di mas maganda pagka nag-usap nila sa Senado. So ganito sana yung dapat nating gagawin. Importante yun. At bago ko makalimutan, salamat sa CBM Global Philippine Yes. Office dahil sa pagsuporta sa Yes, aming mga activities para magawa namin to. Pero yun nga, may limitasyon kami sa Life Haven at kailangan ang bawat isa sa atin ay talaga maging aktibo. Lumapit tayo sa ating mga congressman, kung may sa ating senador, kung meron tayong access, lumapit tayo sa kanila, hingin natin yung suporta nila para masiguro natin na talagang marinig nila yung boses natin, bakit natin kailangan ito. Kailangan. Maipaliwanag natin, marinig nila mismo sa ating mga bibig gaano kahalaga itong batas na ito para sa atin. Thank you po. Yes, Ma'am Chona, Comsec, yung tinatanong ko sa inyo na yun, we wanted na ipaalam ito, mag-advocate sa ibang congressmen o congresspersons. So hanggang saan lang po ba ang pwedeng gawin namin hindi ma-compromise yung nilalaman ng ating bill? Okay po, ma'am. Meron po akong inihanda na mga hakbangin na maaari nating gawin ng mga taong may kapansanan upang maisulong po ang pagpasa ng National Disability Support Allowance Act. No, una po, ma'am, kailangan po tayo magpahayag ng suporta sa mga mambabatas. Maaari po tayong sumulat ng liham, email o pahayag ng suporta sa mga miyembro ng Senado at House of Representatives po upang ipabatid po sa kanila ang kahalagahan ng panukalang batas. Ang personal na testimonya at karanasan po ng mga taong may kapansanan at ang kanilang pamilya ay makakatulong upang maunawaan po ng mga mambabatas ang tunay na pangangailangan ng sektor. Yung pangalawa po, pwede po makilahok sa mga pagdinig at konsultasyon. Kaya po, di ba po ma'am, lagi ko sinasabi sa atin na sa mga meetings natin, dapat po involved lahat. Yes, po. Kailangan po tayong mag-attend, ma'am, kapag nagsagawa Yes. ng mga pampublikong pagdinig, technical working group, meetings Yes. o konsultasyon ang Kongreso, mahalagang makilahok po ang mga taong may kapansanan at ang kanilang mga organisasyon po upang maipahayag po ang kanilang mga pananaw, mungkahi at karanasan hinggil po sa dagdag na gastusing dulot ng kapansanan. Yes. Tapos po pangatlo po, kailangan po maglabas ng mga posisyon o resolusyon ng suporta. So, maaari pong magpatibay ang mga resolusyon ng suporta ng mga organisasyon niyo po. Yung mga OPDs po, Persons with Disability Affairs Offices, Local Council for Disability Affairs, at dito pa pang samahan po. Ang mga dokumento po ito ay maaaring isumite sa Kongreso bilang patunay ng malawak na suporta po ng sektor. Pang-apat po, palaganapin po natin ang impormasyon tungkol sa panukalang batas. Pwede po siguro natin i-inform po yung mga tao ano po yung layunin. Pero po, yung kamukha po ng sinasabi ko sa inyo, hindi po dapat tayo magsabi ng halimbawa yung amount. Yung amount, Kasi, yes opo, po. hindi po kasi tayo sigurado. Baka po kasi yung iba po magkakaroon po ng confusion or baka po magalit na sabihin, ba't sinasabi Yes. 2,000, di naman pala. Kasi antayin po muna natin yung na maisabatas po ito para po tayo talagang masabi natin kung magkano po yung halaga.
So, maaari po tayo magsagawa ng information campaign sa social media, komunidad, paaralan, simbahan at mga organisasyon upang ipaliwanag na ang allowance ay hindi simpleng ayuda lamang kung hindi Yes. pagkilala sa dagdag na gastusing dulot ng kapansanan po. Ikalima po, magbahagi tayo ng mga tunay na karanasan o yung mga lived experiences. Di ba po, yun yung napag-usapan natin kanina. Binigay ko pong example, ma'am. Yes, kasi po ma'am, yung kwento po ng mga taong may kapansanan po tungkol sa gastusin sa gamot, therapy, assistive devices, transportasyon, edukasyon, at iba pa pong pangangailangan ay makakatulong rin po upang maipakita po natin kung bakit mahalaga na maipasa ang panukalang batas na ito. At pang-anim po, hikayatin po natin mga lokal na pamahalaan na magpasa ng mga resolusyon ng suporta. Usually po kasi nakaka-receive ako ng mga galing po sa mga provinces, municipalities, cities, ganyan po na na sumusuporta po sila sa mga sa mga panukalang batas natin kamukha po ng DSAP. So ang mga lokal na resolution po ito ay magpapakita na malawak din po ang suporta natin na nakukuha sa ating komunidad. So tapos po kailangan po tayo rin ikapito makipag-ugnayan sa mga media at social media advocates like yung sa television po, radyo, pahayagan at social media ay mabisa pong paraan upang maiparating sa publiko at sa mga mambabatas ang kahalagahan ng panukalang batas na ito. Magiging pong malawak ang kaalaman ng publiko at maaaring magdulot ng mas malaking suporta. Yeah. Tama. Kailangan din po natin magbuo ng isang nagkakaisang panawagan ng sektor. Dapat po mas magiging malakas ang advokasya kung nagkakaisa po ang iba't ibang organisasyon ng mga taong may kapansanan, mga magulang, tagapag-alaga, civil society, organizations, at iba pang stakeholders sa iisang panawagan para sa agarang pagpasa po ng batas. Tapos po, ikasyam, subaybayan ang kilos ng panukalang batas. Kamukha po yung ginagawa niyo yun, tama po yan. Inaalam niyo po kung nasaan na po ang ating bill. Kasi Yes po. importante po yan kasi sa pamamagitan po ng regular nyo na pagsubaybay, may papakita po natin sa mga mambabatas na may mga mamamayang nagmamalasakit at umaasang maipasa po ang ating panukalang batas na ito. Tapos po, kasampo, ipakita po na ang DSAP ay isang pamumuhunan, hindi po limos. Dapat maunawaan po ng publiko at mga mambabatas na ang Disability Support Allowance po ay hindi kawang gawa o limos. Ito ay isang hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng dagdag na gastusing dulot ng kapansanan at upang mabigyan ang mga taong may kapansanan ng pantay na pagkakataong makapag-aral, opportunity po to go to school, makapagtrabaho, mamuhay ng may dignidad at maging productive po ng ating lipunan. Yes. Sa madaling salita, sa kinadami-dami po nila, dapat po yung ang pinakamalaking maitutulong po ng sektor ng mga taong may kapansanan Yes po. sorry po. Go ahead po. Ay may ay magiging aktibong boses ng panukalang batas kapag narinig ng mga mambabatas ang tunay na kwento at pangangailangan ng mga taong may kapansanan, mas mauunawaan po nila ang DSAP at hindi lamang usapin ng ayuda, kundi usapin ng karapatang pantao. Karapatan. Yes po. Pagkapantay-pantay at panlipunang katarungan. Yun lamang po. Salamat po. Thank you. Comprehensive ulit ang sagot ni Comsec. Kompleto, Ricardo. Yeah. Congressman Kenneth. Ang galing ni Comsec Chone na detalye niya lahat, no? Pero siguro gawin ko na lang more na layman perspective or terms, Yes. no? Well, una, kami mang babatas, dapat alam naman na namin yan. So, sana Yes, po. hindi naman na dapat na i-push, no? Pero syempre may iba't ibang advokasya tsaka mga iba't ibang sektor na may pangangailangan din. Kaya maganda sana na yun nga maging isang matatag yung community natin, no? Like sa amin sa Valenzuela, like for example yun sa SPED, no? Sa yun sa special needs Children. po namin. Learners po. Learners with disability po. Yun ang isang palagi kong pinupush po na yung community namin like yung parents po
at yung mga support community mas lumakas para mas madinig yung boses ng atin sector na yun, no. So doon minsan syempre lumalapit sa akin po, humingi ng tulong, pero minsan simpleng ano lang, yung mga gathering lang po na may mga speakers, yung mga kagaya nito po, itong ano natin, itong segment po natin, malaking bagay na po na broadcast yung mga Thank you po. panukalang batas natin at yung pangangailangan ng ating sektor. So, ano lang, siguro patatagin lang, ang importante na narinig ko po kay Ma'am Chona, yun magkaisa po ang buong ano natin, persons with disability sector natin, para mas maging matatag yun, hinihingi nating tulong na para ma-push yung mga batas na gusto natin na na ilatag diyan. So kami naman, maasahan nyo naman sa amin na talagang na-identify naman natin yung mga sectors na nangangailangan ng suporta. At itong batas po natin, sigurado naman na may madaming sumusuporta sa atin, at in continuous dialogues nyo po sa mga lawmakers, sa mga leaders po natin, sa tingin ko enough yun. Siguro ano lang, maging more active lang yung iba-ibang organization rin. So let's promote it through our community. Tapos ano lang natin, keep on educating everyone kung ano ba talaga ito, kasi minsan may mga skeptical na tao, pero pag na-educate naman natin, very clear cut naman po itong ano natin, yung disability support allowance natin. I don't think na dapat pa natin explain, pero malaking tulong pa rin po na mapapakalat natin yung kaalaman kung bakit natin ginagawa po ito. Yun. Thank you so much, Kong Kenneth, at Ma'am Chona and Sir Abner. Ayan mga kanasyon, ang dami po nating natutunan sa araw na ito. Pero Kong Kenneth, meron po kasing anonymous po na nagtanong, ano daw po ba ang status po ngayon ng ating pong Disability Support Allowance Bill? Well, kagaya kanina, nasabi po ni Consec Chona na approve namin yun last March sa committee, on committee level. Ngayon nasa appropriation committee po, dinideliberate doon. At syempre, dyan na lang siguro kami rin papasok na kung paano namin po i-justify kung bakit natin kailangan ito. So mga datas po, importante po yan, kasi syempre pag sa appropriation committee po, tinitingnan nila kabuuan eh. So kung itong let's say sa housing, anong kailangan, sa school, sa DepEd, ano yung kailangan. So dito sa atin sa persons with disability, kailangan natin mapakita na ito yung kabuuan na kailangan natin. And unfortunately, database po natin medyo raw pa, kulang-kulang pa, pero to start off, siguro kailan magkaroon tayo ng isang malaking mabuo natin yun, yung budget na hinihingi natin. So ngayon nandun po sa Appropriations Committee, at sa tingin ko naman sa Senado rin naman may sariling stage rin sila. So yun, makakaano naman ngayon, sa tingin ko sana ma-push natin within this 20th Congress itong bill na ito. Okay, thank you so much po again, Kong Kenneth Gatchalian. Ayan po, para po sa, siguro po, ayan, ang bilis ng oras, no? Very interesting po yung ating topic ngayon, at ito po ay para po sa lahat ng mga persons with disabilities. But anyway, thank you so much po sa lahat po ng ating mga Ma'am Chona. Opo, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita niyo sa amin na ito. Ang tanging hinihiling ko lang po sana, yun sa sector natin, yun nga Yes po, po. magkaisa-isa po tayo. Tulungan niyo rin po kami ni Congressman Kenneth Gatchalian sa advocacy po natin. Kasi kailangan po natin marami tayo sama-sama para po malaman po nila ang kahalagahan po talaga ng ginagawa natin. Lalo-lalo na po itong disability support allowance program po. Maraming salamat po, ma'am. Yes, sir. Thank you Ma'am po. Chona. Okay, Sir Abner? Ganun din. Nasa 50 mambabatas na, no, sa House of Representatives
ang nagsusuporta nito. Pero hindi pa sapat yan. Padamihin pa natin. Nasa Yes. 300 plus ang ating mga mababata sa House of Reps na kailangan nating lapitan, ano, para dumami pa po ang magsusupport para ito makita ng ating mga decision makers, no, sa Committee on Appropriation, kay Presidente, na talagang ito ay hinihiling ng mga mamamayang may kapansanan. Ngayon, sana talaga tayong lahat ay magkaisa na yung amount para hindi mabago ay doon tayo mag-adjust sa ilan muna ang makikinabang sa halip na yung amount ang babaguhin natin kasi maliit na nga yung amount eh. Meron tayong mga study na ginawa, no, para ma-estimate magkano yung at least kayang magbigay ng may impact sa buhay ng mga may kapansanan, no, lalo na yung mga bata pagdating sa pag-aaral. May data ang NCTA dyan, no? Kung babaguhin natin yun, hindi makakatulong, di walang kwenta yung tulong natin. Mismo. Kung hindi sapat. So magsimula tayo sa konti, saka natin padamihin yung mga magiging may enroll dito sa Disability Support Allowance. Sa halip na ang binabago natin ay yung amount para mabigyan ng lahat. Yun po. Salamat. Maraming salamat. Yes po, Congressman. Okay, sige. Nung kinalakihan ko na ugali po, kasi pag may gusto ka raw, dapat talagang abutin mo, wag mong antayin. Tama. So, yun, andito na po tayo at yun ginagawa nyo, sa tingin ko naman sapat na, pero baka po, hindi naman sapat yan eh. Palaging, it wouldn't hurt to go an extra mile, no? So, Yes. ating madagdagan yan na mapaalam natin sa Senado, sa ating Appropriations Committee, kay Presidente, na para makita niya na gaano kaseryoso itong gusto natin mangyari. So, yung suporta, andyan naman yan, sabi ko nga, na bilang Lingkod Bayan, trabaho na rin namin na siguraduhin na matulungan kayo na dumami pa yung sumusuporta sa ating mga bills, no? Pero, syempre, kaya sabi ko nga, kailangan andyan rin tayong lahat, magtulong-tulong tayo na i-push natin ito kung gusto talaga natin, talagang bigyan natin ng 1,000% effort, no, para Yes, para po. masigurado natin na mangyari ngayon na ito, na yung 20th Congress na ito. At yun nga, kagaya sabi ni Ma'am Chona, na magkaisa tayo at isang concerted effort, sa tingin ko baka makuha natin yung gusto natin naman, no. Thank you po. Yun. Miss Jen. Okay, thank you po sa ating mga panauhin. Of course, ang ating pong si Ma'am Chona, si Sir Abner, and our Honorable Congressman Sir Kenneth Gatchalian. Thank you so much po sa inyong pagpapaunlak sa aming pong pag-anya sa inyo. At of course, ang inyong pong commitment para po i-push itong Disability Support Allowance Act. And of course, ang ating pong episode po ngayon is brought to you by Life Haven for Independent Living, and of course the CBM The Global. CBM. Shout out po kay Sir Herc. Yan, kumusta po kayo dyan, and Ma'am Lidel. And of course, maraming salamat po sa inyong mga kanasyon na patuloy po na nanonood po sa bawat lingguhang episodes po dito po sa Inclinasyon. Meron po tayong mga public service announcement. Paki-post na po, JL. Mabasa sa TV screen. Text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inclinasyon, kasama caption para sa Ang Inclinasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INAT Philippines, CISO Channel, Norfolk Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inclinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, iniikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inclinasyon.
Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa, or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Napakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng inklinasyon. Dahil sa inklusyon, laging may inklusyon. Inklusyon, inklusyon, now na. Kumupa, We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yes, Ms. Jen? Okay, thank you for those public announcements at maraming salamat po sa lahat po ng sponsors po ng Inklusyon. Doc Gina, baka may gusto kang mensahe na iparating bago po tayo magtapos. Yeah, thank you very much, Miss Jen. Noong pong pinag-uusapan ito sa House of Representatives, talaga pong sinigurado namin ni Abner na hindi kami umabsent, di po ba, Comsec? Kasi nakikita natin ang importansya po ng bill na ito. At sana nga po sa sektor ng may kapansanan, nagawa na po natin yung ating po pwedeng magawa. Kayo naman po ang tumulong, nakatukin ang mga pintuan ng inyong congresspersons. So, malaking tulong po ito. Maaaring sinasabi ng iba na maliit ito, pero po nung ina-analyze po talaga natin is sa ngayon, malaking tulong na po ito para sa isang may kapansanan. Marami pong salamat sa panonood at sana po ay patuloy ang inyong pagsuporta sa Inklusyon. Magandang hapon po sa lahat. Miss Jen? Okay, bago po tayo magtapos, nais po naming magpasalamat sa ating mga panauhin, of course, Sir Abner, Ma'am Chona, and Kong Kenneth Gatchalian, sa inyo pong inilaan na oras at maging sa ating pong mga manonood po ng Inklusyon. Maraming salamat po sa inyong oras para po makinig at manood at makiisa sa usaping ito. Ang Disability Support Allowance ay higit pa po sa isang panukalang batas para sa maraming persons with disabilities at kanilang pamilya. Ito po ay simbolo ng pag-asa, pag-asang mas marinig, mas mapahalagahan at mas mabibigyan ng pagkakataong mamuhay ng may dignidad at pantay na oportunidad. Ngunit, ang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa mga mambabatas. Nagsisimula po ito sa bawat isa po sa atin. Kaya't hinihikayat namin kayong lahat na ipagpatuloy ang pag-aaral, pakikilahok at pagsusulong sa mga advokasiyang nagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga persons with disabilities. Ibahagi po natin ang mga impormasyon na ating pong natutunan ngayong araw na ito at sama-sama nating palakasin ang boses ng sektor. Muli po, ako po si Jennifer Garcia, kasama po si Doc Gina Manalaysay na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating pong advokasya. Hanggang sa muli, dito po sa Inklusyon kung saan ang inklusyon ay nauna. Hindi po bukas, hindi sa susunod na panahon, kundi ngayon po. Sapagkat sa bawat boses, ang bawat boses po ay mahalaga. Bawat kwento ay may saysay at ang bawat tao po ay dapat kasama at kasali or kabilang. Kung naniniwala po kayo sa advokasiyang ito na wala pong tawanan,
I-share po natin ang episode na ito, makilahok sa usapin, Yes. at maging katuwang namin sa pagsusulong po sa tunay na inklusibo at makatarungang lipunan para po sa lahat. Magandang araw po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Dito po sa Inklusyon, ang inklusyon ay now na. Now na.